Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Noong panahon ni Jesus, ang mga lider ng relihiyon ay may iba't ibang titulo. 3 lamang ang binanggit ni Jesus: Rabbi o Master, Ama at Guro. Ang mga ito ay pinili bilang mga halimbawa, ngunit ang babala na ibinibigay niya tungkol sa paggamit ng mga ito ay lapat sa lahat ng iba pang mga titulong kanilang ginagamit. Ang dahilan kung bakit hindi natin dapat bigyan ang sino man ng mga titulong Rabbi o Ama o Guro o anumang iba pang titulo ay dahil ipinapaunawa ni Jesus na tayong lahat ay magkakapatid. Ang ebanghelyo ngayon ay binibigyan diin ang pagiging ama ng Diyos at kung paano ito makaapekto sa pakikipag-ugnayan ng mga disipulo ni Jesus sa isa't isa. Sila ay magkakapatid na pinagsama-sama ni Kristo, ang kaisa-isang tunay na guro. Bukod tanging si Jesus lamang ang nakapaglalapit sa atin sa kanyang Ama. Walang ibang makakapalit sa kanyang lugar na tanging makapagkakaloob sa atin ng kaganapan ng buhay mula sa Ama. Nais ituro sa atin ni Jesus na hindi natin kailangan ng mga padrino o tituladong mga tao upang makamit ang ating mga minimithi sa buhay. Marami na ang napahamak dahil sa mga titulong pilit ikinakabit nila sa kanilang pangalan. Dahil katumbas din ito ng kapangyarihan at pribilehiyo na kadalas ay nauuwi sa pagmamalabis. Nagiging mapanganib ang mga titulo dahil marami ang nag-akala na maari silang kahalili ng Diyos o magdidiyos-diyosan. Ano man ang iyong maging titulo, hindi mo dapat alisin ang lugar ng Diyos na ating Ama sa ating puso na nag-iisang pinagmumulan ng ating buhay. Mas lumalago tayo bilang tao kung tayo ay may magandang ugnayan sa Diyos at itinuturing ang isa't isa bilang magkakapatid. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ipinahayag ni Jesus na ang Diyos ay Ama sa isang pakahulugang bago. Hindi lamang Ama siya bilang may likha ng lahat, kundi siya ay Amang walang hanggan sa kaugnayan niya sa kanyang anak na kaisa-isa. At ito namang anak ay sa kanyang kaugnayan sa Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, ni sa Ama kundi ang anak, at yaong ibig pagpahayagan ng anak. Mahalaga na makilala natin si Jesus at tanggapin sa ating buhay, sapagkat siya ang kaisa-isang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang anak ng Diyos ay ang kaugnayang kaisa-isa at walang hanggan ni Jesucristo sa kanyang walang hanggang Ama. Siya ang kaisa-isang anak ng Ama. Siya rin ang Diyos. Upang maging Kristiyano, kailangang sumampalataya na si Jesucristo ay ang anak ng Diyos. Sa bisa ng sakramento ng binyag na ating tinanggap, tayo'y mga nagiging inampong anak ng Diyos, kaya't walang maaari sa ating magmalaki at pumalit sa Kanya. Pantay-pantay sa dangal, pagmamahal at awa ng Diyos. Paano ba natin maipapakita na tanggap natin ang bawat isa bilang ating mga kapatid? Una,
Iwasan ang pagkukumpara sa iba, bagkus ay maging bukas sa pakikipagkaibigan nang walang pinipili. Ikalawa, laging isaisip na ang pagkakaroon ng titulo ay may kakabit na malaking responsibilidad at kung ano man ito ay hindi dapat ginagamit sa sariling interes at pagpapayaman. At ikatlo, maging magpakumbaba sa lahat ng oras dahil anuman ang meron tayo ay pawang pahiram lamang at maaaring mawala sa isang iglap lamang.